Noong Pebrero 21, taong 2000, masayang sinalubong ng mag-asawang Bronzuela ang kanilang anak na si Tashane Joshua o mas kilala bilang Tats. Tahimik nilang itinaguyod ang pamilya sa Zone 1, Barangay Fort Bonifacio, Taguig. Hindi man marangya ang buhay, siniguro ng mga magulang na sapat ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Upang mabigyan sila ng mas maayos na kinabukasan, nagpasya ang ama ni Joshua na mangibang bansa. Sa mga taong lumipas, nasuportahan niya ang pamilya mula abroad. Kapalit man ng mga panahong hindi niya nakakasama ang kanyang mga anak. Ngunit tuwing pag-uwi niya, sinusuklian niya ito ng pasalubong at oras na parabang humahabol sa mga nawalang sandali. Lumaking maayos sina Joshua at ang kapatid niyang si Nicole. Kilala si Joshua bilang masayahin, responsable at isang sweet na kuya. Sa isang video mula sa pamilya, makikita siyang may dalang cake para kay Nicole. Isang patunay sa maganda niyang pagpapalaki. Masipag siya sa pag-aaral, mahilig sa basketball, at gaya ng maraming kabataan, malapit sa social media at paglalaro ng mga consoles. Kapag may oras, sumasama rin siya sa mga kaibigang nagmomotor. Lalong ikinatuwa ng pamilya nang makapasok siya sa University of Perpetual Help at matapos niya ang Accountancy Business Management noong 2018. Bunga iyon ng sakripisyo ng kanyang ama at pagsisikap ni Joshua. Ilang taon matapos magtapos, nagulat ang marami nang magtayo siya ng sariling clothing brand na tinawag niyang Make Sense. Unti-unti itong nakilala at umabot sa higit 1,000 followers. Buong suporta ang pamilya, lalo na si Nicole, na laging proud sa kanyang kuya. Habang umaangat ang negosyo ni Joshua, maging ang puso niya ay masaya. Karelasyon niya ang 25 anyos na si Marie Angelica Belina o Angie mula Oriental, Mindoro. Dating aktibo sa mga pageant, nagtrabaho siya sa Japan upang makatulong sa pamilya. Madalas niyang kausap ang kaibigang si Shani para labanan ng homesickness at base sa mga larawan, unti-unti siyang nakapag-adjust doon. Pagkatapos ng kontrata, bumalik siya sa Pilipinas at dito nagsimula ang relasyon nila ni Joshua. Dahil muling babalik ng Japan, pansamantala siyang tumira sa Taguig. Noong 2022, masaya ang pamilya nang umuwi ang padre de pamilya ng Bronzuela. Ngunit 4 na buwan matapos iyon, nauwi ang saya sa matinding pagkabigla. Sa edad na 22, pumanaw si Joshua. Isang kabataang walang karamdaman, walang bisyo, at kilalang maingat sa pagmamaneho. Ilang oras lamang matapos kumalat ang balita, nadiskubre pang pinatay din ang nobya niyang si Angelica at ang kanilang grab driver na si Mark Ian Disquitado. Sa mga news footage noong Agosto 21, ipinakita ang transient house sa Taguig na puno ng bakas ng karahasan, kabilang ang tuyong dugo sa harap ng gate. Ayon sa isang residente, bandang 3:20 AM ay nakarinig sila ng 4 na putok ng baril. Nang tumakbo ang tanod papunta sa lugar, tanging sigawan ang nadatnan niya. Binaril umano ang 3 ng salarin at mabilis na tumakas gamit ang isang van. Naisugod sila sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Lumabas sa investigasyon na posibleng love triangle ang motibo. Hindi nagtagal, kinilala ang suspect, si Julian Jimboy Paningbatan Jr., 28 anyos, dating seaman 2nd class ng Philippine Navy na nag-awol matapos ang 3 taon sa serbisyo. Nang kumalat ang kanyang larawan online, nag-alala maging ang kanyang pamilya dahil maraming nagpunta sa kanilang bahay. Nakiusap ang mga magulang na wala silang itinatago, ngunit hindi rin nila alam ang kinaroroonan ng kanilang anak. Habang tumatagal, mas lumalakas ang panawagan para sa hustisya. Naging emosyonal ang libing nina Joshua at Mark Ian. Samantala, patuloy ang paghahanap kay Jimboy. Noong Setyembre 1, 2022, inanunsyo ng mga awtoridad na handa na siyang sumuko. Noon lamang nalaman ng publiko na kabilang siya sa top 3 most wanted sa Maynila at Pasay.
may 4 na outstanding arrest warrants para sa carnapping at robbery. Kumpirmadong siya ang huling kasama ni Angelica bago ang krimen. Sinampahan siya ng 3 counts of murder. Sa halip na magsisi, sinabi pa niyang hindi niya pinagsisisihan ang pagpatay, lalo na kay Angelica. Ayon sa kanya, dating live-in partner niya ang dalaga at ibinuntun niya rito ang sisi sa lahat ng problema niya. Mula sa isyu ng pera, hindi pagkakaintindihan, hanggang sa pagkalaglag ng kanilang unang pagbubuntis. Para kay Jimboy, siya raw ang biktima. Ngunit ayon sa pamilya ni Angelica, co-parenting lamang ang komunikasyon sa ama ng unang anak at hindi pagtaksil. Sa salaysay niya, nagkita sila sa Taguig para sa closure. Nagkainan sila, nag-usap sa isang motel, at inihatid niya si Angelica sa transient house. Ngunit nang bumalik siya upang magbigay daw ng sustento, nadatnan niyang kausap na ni Angelica si Joshua at si Mark Ian. Sa galit, binaril niya ang dalawa. Tumakbo si Angelica palayo, ngunit nahabol niya. Sinubukang isara ang gate at doon siya pinatay ng malapitan. Gamit ang 4 na arrest warrant, naaresto si Jimboy at kung mapatunayang guilty, maaaring humarap siya sa habambuhay na pagkabilanggo. Sa tulong ng isang senador, napunduhan ang pagpapalibing ng mga biktima at nabigyan ng kanilang mga pamilya ng tulong pinansyal. Hanggang na ngayon, nagpapatuloy ang paglilitis at habang umaasa ang mga pamilya sa hustisya, patuloy ding ipinapaalala ng kasong ito kung gaano kabilis mababago ang buhay dahil sa galit at maling desisyon.